So hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo lang yung subscribe button para lagi kang updated sa aking mga videos. So for today's video nga ay pag-uusapan natin yung pagkuha ng cellphone sa home credit. So marami kasing nagtatanong kung pwede nga daw i-swap, kung pwede nga daw ba i-upgrade, at paano siya ma-unlock kapag nalock ito. So kung gusto nyo malaman kung paano, ay stay tuned lamang. Noong December 8, 2025 ay nag-upload ako tungkol sa pwede nga bang ibalik yung mga kinuha sa home credit na product loan. So, maraming nag-comment doon about sa cellphone at iisa-isahin natin yan sagutin. Unahin na natin agad to tungkol sa pag-unlock tsaka lock ng cellphone sa home credit. So, alam nyo naman na ang home credit ay may system na sila na kung saan kapag na-late kayo ng bayad ay pwede nilang i-lock yung cellphone ninyo at hindi nyo yun magagamit. So, ang tanong niya dito, pag nilock nila, di ba pwede naman ipa-unlock ang unit sa ibang software technician? So, ito ay hindi ko talaga recommended. Mas magandang wag nyong ipagalaw sa iba yung cellphone dahil baka ma-detect ni home credit yan na pinagalaw nyo at magkalalo pa kayo magka-problema. So, next naman, hello ma'am, yung sa akin po is 18K pag cash. Tapos nung home credit ko po naging 33K. First time ko pong mag-home credit, tas mag-isa ko lang kinuha. Pwede po kaya ibalik yung cellphone or may ibang way po para mapababa yon. So ito ha, lagi ko sinasabi sa inyo, lalo na kung first timer kayo or kahit hindi kayo first timer, kapag kumuha kayo sa home credit, ay i-compute ninyo. So, bago kayo mag-go, kasi tatanungin naman kayo dyan ng agent ng home credit, ma'am, okay na po ba yung ganito sa inyo? Na ganito yung down nyo, ganito yung monthly nyo, at ganito nyo siya buwan na babayaran kung 1 month, ay kung 1 year, kung 1 year and 6 months. So, dahil nga meron na kayong mga, binigyan na kayo ng mga computation, kunin nyo na yung cellphone ninyo at dun pa lang mag-compute na kayo. Kung paano mag-compute. So, pag binigyan kayo ng monthly, so sabihin nyo na 1,000 per month. Tapos, 12 months to pay. So, ang gagawin nyo is 1,000 times 12. Magiging 12,000 siya. So, at least alam nyo na kung magkano yung nadagdag na interest at babayaran ninyo kapag kinuha nyo siya sa home credit. So, kagaya neto, 18K lang daw siya pag cash, pero pag home credit, naging 33K. Mostly yung mga ganito is mga first timers sa home credit na malaki talaga yung tubo nila. So, medyo naguluhan ako kasi nga, akala ko, yung tinutukoy niya dito is yung natapos siya na cellphone na i-swap niya. Pero dito kasi may nakasulat siya na tapos kukuha siya ng bago, pwede niya daw ba i-swap ng ibang unit. So kung tinutukoy niya dito is yung cellphone niya na natapos niya na ay ipapalit niya ng ibang unit, ay hindi po pwede yon. Kung gusto niyo kumuha ng ibang unit or ibang klase ng cellphone, dapat kumuha kayo ng bago sa home credit. Hindi kayo pwedeng mag-swap sa home credit kasi kung ano yung nakalagay sa contract ninyo, kasi lalagay nila doon kung anong brand yung kinuha ninyo. So, halimbawa, Xiaomi Redmi C, ganon. Kunwari, yun yung nakalagay sa contract. Kaya, yun lang din yung magiging valid. Hindi nyo siya pwede na ipabago, hindi nyo siya pwede ispaswap kahit natapos nyo na siya hulugan. Pero, kung gusto nyo kumuha ng bago at mas higher na unit, dapat kumuha kayo ng bago sa home credit. Next. Ma'am, pwede po bang mag-upgrade ng phone tapos swap sa CP na nakuha? So, hindi po pa pwede yon ha, na mag-upgrade kayo ng phone. So, parang kagaya lang din to kanina na sa swap, hindi po pa pwede pa rin. Kagaya nga sinabi ko rin kanina na kung ano ang naka-state or nakalagay sa contract, yun lang yun. Wala nang iba kayong papabago or ipapaswap or ano, no. Bawal po yun. Pwede po ba isangla? So, dito sa pagsangla is hindi ko alam, nasa sa inyo yan. Pero kapag sinangla nyo siya, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ninyo. Kung binabayaran nyo pa siya. Pero kung full na naman kayo, why not? Bahala na kayo kasi nabayaran nyo na ng full eh. Bahala na kayo kung anong gusto ninyo. Pero, kung inuhulugan nyo pa rin siya monthly, tapos gusto nyo isanla, pwede rin naman. Pero nga,
babayaran nyo pa rin siya monthly hanggat hindi pa kayo natatapos. Ito nga, tip ko sa inyo, kung may balak na talaga kayong kumuha ng cellphone sa home credit, bago kayo pumunta sa home credit, tingnan nyo muna talaga kung ano yung gusto nyo cellphone, kung anong klase na, kung gusto nyo ba camera, malinaw, kung gusto niyo ba mas higher yung memory, kung gusto niyo ba yung pang games, kasi iba't ibang klase yan eh. So, mag-search muna kayo sa YouTube, sa Facebook, sa Google, kung ano yung swak sa gusto nyong klase ng cellphone. Kasi nga syempre, para pagpunta nyo dun sa home credit store or sa mga store na merong home credit ay may idea na kayo na gusto nyo talaga para hindi na kayo makakaisip pa na i-swap or i-upgrade. Kasi ganun yung ginagawa namin eh. Nakakuha na kami sa home credit yata ng 2 cellphone. Hindi ko lang matanda kung 2 ba. Pero ang ginawa muna namin bago kami pumunta sa shop ay talagang nag-search muna ako sa YouTube. Kung kami pumunta sa mga store, sa SM or sa kung ano mang malapit na store sa inyo na merong home credit. So, kapag pumunta kayo sa isang store tapos hindi available doon yung gusto nyong brand or unit ng cellphone, wag nyo nang ipilit na, ayun, dito na naman ako. Ito na kunin ko, parang same-same lang din naman yan. Kasi baka magsisi naman kayo sa huli. Kaya mas maganda yung gusto nyo na yung kunin nyo. Kasi nga, pag sa mga cellphone, 1 year or 1.5 nyo siyang babayaran, para masulit nyo. Kasi nga talagang yung kinuha nyo is yung gustong-gusto nyo na talaga. So, yun nga no. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang.